Nalulugi na raw ang mga producer ng manok dahil sa pagbagsak ng farm gate price nito. Base kasi sa datos ng United Broiler Raisers Association, sumadsad sa 80 pesos kada kilo ang bentahan ng producer sa mga trader at ibang buyer. Malayo po yan sa hanggang 110 pesos kada kilo na gastusin nila sa produksyon. Ibig sabihin, umaabot sa 30 pesos kada kilo ang lugi ng mga producer. Hinala ng grupo, bumaha kasi ng imported na supply na manok kahit humihina naman ang konsumo rito. At kinwestiyon tuloy ng grupo kung tinutugunan nga ng Department of Agriculture ang epekto ng mababang farm gate price. Kaugnay naman po ng balitang yan, nasa linya po ng telepono ngayon si Gregorio San Diego, Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Good Morning Kapatid. Andre Felix po to. Magandang umaga, Andre, at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Sir Gregorio, ano po, gaano katagal na po bang ganito kababa ang farm gate na presyo ng manok po? Update lang dahil nabanggit mo 80 kahapon, may 78 na. May 78 pesos per kilo na doon sa ibang lugar. So bumababa pa at sa tingin namin, isang taon kasi, mula Oktubre hanggang Abril nitong taon na ito, hindi kami kumita. Sa tingin namin, mas grabe itong taon na ito ang mangyayari sa amin. Lalong malaking kalugihan para sa amin. Hindi lang naman kami, pati sa itlog, sa baboy. So, yung nabanggit ko, napakarami kasi na ini-import natin gobyerno. Ang dami naman natin local production, kaya yun ang problema namin. Ang priority ng gobyerno, yung mga imported, at yung mga local producers, yun ang pinahihirapan. Okay. Sir, para lang po malinaw po para sa ating mga viewers, paki-explain po sa amin na very briefly ito pong farm gate price. Yung farm gate price, halimbawa sa 78, ang deliver sa palengke niyan 113 pesos per kilo. Ngayon, sa monitoring ng DA, meron silang bantay presyo eh. Sabi ko nga, anong bantay presyo? Ang prevailing sa kanila 200. Biro mo, halos 20 pesos ang kita bawat kilo ng mga nagtitinda. Meron tayong batas na anti-profiteering. Bakit hindi nila tingnan yan? Para sa kaalaman din ng nyo at saka sa mga taga-subaybay nyo, alam mo, yung inventaryo natin sa accredited na cold storage sa manok no October 21, ang natin ay 48,765,000. After a week, naging 50 million na kagad dito. Ang local dyan, kukunti lang karamihan dyan imported. Imported noong October 21, 34,589,000. Ang local 14 million lang. Lalo sa baboy. Grabe ang sa baboy. Ang inventaryo ng baboy, dito rin. Ito yung accredited lang. Marami yung hindi accredited na cold storage. 88 million. 88,868,000. Same period yan. Ang imported yan, 85 million. Sir, good morning. Tapos after a week, naging 87 million, nadagdagan ng 2 million pa ang inventaryo. Kaya ang baboy din, sa norte, yung mga ibang membro namin doon na may baboy, 160 pesos lang per kilo ng live na baboy sa Ilocos. Sir, good morning. This is Dimples Romana po. Sir, ulitin lang po natin para sa ating mga nanonood ngayon. Magkano po ba ang bentahan ng manok sa retail ngayon or sa ating mga pamilihan? Ayon doon sa bantay presyo ng DA, 200 ang prevailing. Ang range yan from 150 to 220. Dapat yan umaaksyon na ang DA kasi meron tayong anti-profiteering law na bawal naman yung napakalaki ng tubo. Kaya hirap na hirap. Ang bagal ng benta namin, kaya naglalakayan yung manok. Kami mismo na mga producers, naglalaban-laban sa presyo para mailabas na namin yung manok para mabuhatan yung lugi. Yun ang nangyayari. Kaya ang gobyerno naman, payag ng payag sa importasyon. Punong-puno lahat ng cold storage ngayon. Pati yung mga bago ipinagawa. Kaya yung dinadiversify ng iba yung mga manok at naglalaban-laban.
Sir, nabanggit nyo nga po, bumababa pa, no? 78 kada kilo na po. Grabe din pala, tinitingnan ko nga, decrease. Meron na kahapon. No? Oo, sir. Parang 50% drop to eh. Dahil kung sabi mo, mula noong June, 158.94 yung farm gate price ng broiler chicken. Sir, yung itlog po, dahil sa mga kababayan natin, mga kapatid natin na nagtataka din, yung naapekto din po ba yung sa itlog, yung presyo ng itlog po? Dahil nga bumaba sa manok? Kaiba itong panahon na ito. Although kahapon, medyo gumagalaw na. Okay. Nung mga nakaarang bumaba na ang presyo ng itlog mula 20 hanggang 50 centimos bawat piraso. Kasi matumal din eh. Ang itlog, kaiba yan sa lahat ng agricultural product. Pagka magpapasko, talagang palaging tumataas ang presyo niya kasi malaki ang pangailangan sa mga cake, di ba, sa mga kakanin, going Christmas and New Year. Itong taon na ito, medyo mabagal. Kahapon lang medyo gumalaw-galaw, sabi ng mga member natin. Pero nagbaba na sila ng from 20 to 50 centavos per piece. Sir, marami pong salamat ulit. Yes, sir. Sige po. Oo. Kaya ang inaano namin, bakit ang gobyerno, ang priority nila is importation, wala namang pambili yung mga tao, kaya ang tumal eh. Ang nahihirapan, ang local producers, at ang nakakatakot ito, marami na yung sa amin na gustong tumigil, marami na nagbebenta ng farm. Matutuwa ang gobyerno yan dahil lalong dadami ang import. Sir, marami pong mukhang yun ang priority eh. Opo. Sir, pasensya na po kapos tayo sa oras, pero maraming salamat po. Buti nalinaw niyo po para sa mga kababayan natin, siyempre na mamamalengke, mamimili ng manok, ng karne at siyempre ng itlog. Salamat po ulit kay Sir Gregorio San Diego, Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association. Salamat po, sir. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.